Francine and si Raven and si Seth nasa Dirty Linen. And then tumawid sa Fractured. And then eto nga sa It's Your Lucky Day. And then si Maya naman nasa Unbreak My Heart na malakas din. Okay? Our next question will come from Tito Jimpy Anarcon of Freebie Manila. You might see yung mic. Dito na lang. Hello guys, good evening. Namiss naman po. Syempre. Kasi parang intense yung papanoorin natin mamaya, so nabutan muna natin siya. Di parang Francine, first question for you, no? Kasi last week na-reveal yung twist, di ba, sa iyong character. Okay, opo, Yeah, opo. But ano pa yung, well, airing naman na yung episode 6 this Friday, but ano sa tingin mo yung dapat i-expect ng fans mo? Because yun nga, parang wala masyadong nag-expect na, ay, may ganong paandar, namatay siya, tapos bilang, oops, may nangyari. Expectation kay Sally, siguro magagandang bagay. Kasi medyo masama rin ginawa niya. So, expect nila na isang example din si Sally na lahat ng tao ay deserve ng second chance. Yan. Mm-hmm. And then, meron pa bang i-expect din, of course, yung friendset. Kasi ang cute ng banters nyo dun sa first few episodes hanggang sa kinailangan yung magtulungan, di ba? Dahil nga ang dami nang nangyayari. Then, as things get more intense, ano yung parang ilo-look forward namin na may kilig pa ba? Or paano yung klaseng kilig? Siguro po, abangan na lang po. Kasi para po sa akin itong Fractured, hindi siya talaga nag-focus sa kilig lang. Nag-focus siya sa kanya-kanyang kakayahan namin sa pag-arte at kung paano namin i-deliver yung mga characters namin. So, para po sa akin, abangan na lang nila. Thank you. And then for Sean and Raven, kasi napag-usapan naman na kanina yung inyong eksena last week, no? But, how will it move your characters forward? Ano yung, well, baka maging spoiler, pero yung pwede nyo na lang sabihin na expectations din ng inyong fans. Kasi ang daming 7 na kinilig nung Friday. Raven, ikaw naman ko na. Again, tulad po na sabi ni Chin, more than the kilig factor niya. Mas lalalim pa yung story mas magdidip pa siya And tatlo na lang ata, no? 3 episodes na lang siya, pero sobrang buo pa din yung kwento niya, buo pa rin yung story niya na yung kala mong ito na yung mangyari, hindi pa pala. So, I feel like good, magandang, magiging, maganda na yung flow niya sa 7, sa atin. After nagkasisi naman, mas may depth na yung nila mas may connection na sila, and nagiging solid na sila. Compared dun sa umpisa na sobrang mailap sila sa isa't isa. So, feeling ko, nandun din yung, na-reveal na yung personality ng isa't isa. Na pag trap kayo sa isang island na walang tutulong sa inyo kundi kayo at sarili nyo, sino kayo? So, na-reveal na isa-isa. I feel like lahat ng characters, sobrang full. Yeah, parang full yung characters naman lahat. Mas buo na. Apart po sa sinabi niya, madami pa naman naabangan yung 7 fans, hindi lang sa 7, pero sa buong story talaga. Kasi ngayon pa lang, ngayon pa na-unfold na yung mga twists and turns ng story. Ngayon, lalo ngayong 6, 7, at saka 8. Kaya, hindi lang sa story ni Tony at Jello sila maraming aabangan pa, pero sa story nilang lahat, kung ano pa mangyayari po. So, may additional question na ako for Raven, kasi nakita naman namin yung post mo na you were also an achiever as a student, di ba? And then, ganun din yung medyo parang expectations kay Doc Tony ng father niya. Kumbaga may ganung backstory. So, paano ka na lang nakarelate doon? Like, in real life ba, was there also pressure in you? And then, pagdating dito, ganun yung character na pinartray. Nakarelate ko kasi gusto ko maging doctor talaga. Yun yung original plan ko before mag-artista.
sabi ko kailangan ko mag-med, tapos magiging pre-med, tapos mag-med ako, med proper. Pero hindi pa yun nangyari for now. And it's okay. Kasi siguro nauna na pressure ako, nakarelate talaga ako, doon ako humugot na parang, kahit hindi masyado pinakita sa story na si Doc Tony, na doctor talaga siya, doon ako humugot ng personality niya kasi gusto ko rin yun. And nag-research pa ako sa mga, hindi lang na-include, hindi kasi na-include lahat ng scenes, meron doon nag-research pa ako ng sasabihin ko na sa vlog na yung sila, natawa ako, share ko na sila Jello, sabihin nila parang, uy, naka-enjoy yung island na to, ganyan, kasi may kanya-kanya kaming cameras. Tapos may naka-enjoy island na to, so pretty, so fun. Tapos ako, kailangan ko mag-isip ng paano ko sasabihin to, nung atake, parang doktor. Kaya ayun, feeling ko naka-relate ako, pero there wasn't any pressure kasi hindi ako pinressure ng parents ko into sa pagiging doktor. I mean, kung ano daw gusto kong path, they're very supportive. Thank you. And then for Maya, kasi yung character mo nung, yun nga yung nabanggit na eksena, yung may nag-aaway na lahat, di ba? Tapos parang yung mga comments sa Twitter, naloka sila sa iyong character. So, ano lang yung reaction mo na gano'n yung, naging impression dun tuloy sa dun sa character mo na, shocks, nag-aaway na, tapos ikaw, dead mahalang, tapos inaway mo pa si Seth. Ano reaction ko? Super red flag. Nung character ni Ron. Yun po talaga yung reaction ko eh. Parang na-off ako sa kanya. Ako mismo. Pero nung binabasa ko siya sa script, talaga off na ako. Pero kailangan kong unawain at mahalin yung character ko para ma-portray ko siya ng maigi. So, without spoiling, you think naman yung magiging endgame ng character mo ay deserve ba niya? Sorry. Deserve ba ng character mo kung ano man yung magiging kahilingan kanya? Yes or no lang naman? Wala lang. Abangan niya. Magiging deserve ba niya? Yan ang dapat yung abangan. Sige, ito super last na Francine kasi yung ang ganda ng kwento na ipinakita kay, shucks, ano ang name niya ni Mary Joy? Claire, di ba? I mean, I'm sure in real life, madaling makarelate din sa kanya as celebrities and users of social media. No? So, now na-reveal na yung twist sa character niya and pwede na pag-usapan, ano sa tingin mo yung pinakamalaking learning na based din sa real life experience? Sorry po, pinakamalaking? Learning mo na based din sa real life experience mo and comparing it to the plight of Claire's character. Since yun nga po na-reveal na, no, so nakita naman natin kung ano yung ginawa ni Claire sa video, I would say na sobrang nagmamatter talaga kung paano mo tratuhin yung mga tao sa paligid mo. Kasi, nakakahawa siya. Yung ugali mo sa isang tao, magre-reflect yan. So, ito lang naman po ang take ko sa ginawa ni Claire. May pagkakamali yung waiter, pero mali rin na ganun yung naging reaction niya. And then, binidyohan, since ayun naman ay nangyari sa mundo natin ngayon. And naging violent tuloy yung reaction ng mga tao. So, parang ako, if I were in her position, siguro mas magiging soft na lang yung atake ko dun sa pagkakamali. Kasi, ang hirap ng ipakita yung totoong nararamdaman mo, lalo ngayon sa mundo natin. Syempre with social media na ang bilis mahusgahan ng isang tao. But then again, mali rin ang mga tao sa social media. Yan, sila yung mga reaction nila kasi hindi nila inalam yung totoong kwento behind that video. So ako lang, sobrang nagmamatter ang kindness. So, kahit na yung sinasabi nila parate, kahit gaano kakapagod, kahit gaano kalaki yung problema ang pinagdadaanan mo ngayon, choose to be kind. Always. Kasi, yun na lang ang nagpapatakbo sa mundo natin ngayon. Sobrang sama na nangyayari. So, alam mo yun, maging isa ka dun sa mga taong nagpapalaganap ng kabutihan. Yun. Thank you so much. Salamat and congratulations.